Oy, part 2 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat. Sa gulat ni Ban Azza at ng kalaban ay sunod-sunod na spell na nga ang nagawang makas ng ating bida, hanggang sa di na nga makagalaw ang Fenrir gamit ang gravitational magic na kines ni Ban Azza dito. Kalaunan ay iminungkahi na nga ng kanyang system na gamitin daw ng binata ang subjugation magic, kung saan ma-enslave raw ang sinumang target at makokontrol gamit ang spell na ito. Habang pilit ko makawala ang Fenrir ay di naman magawang i-cast ni Ban Azza ang spell at naalala ang mga demi-human sa kanyang dating mundo, at di niya raw ito gagamitin kailanman lalo na sa bagong mundong ito. Dahil na rin sa tindi ng kapangyarihan ni Ban Azza ay sumuko na nga lang kalaunan ang Fenrir, at iminungkahi na nga sa ating bida na patayin na lamang siya. Agad tumanggi naman ang binata at sinabing di niya naman daw nais ang nakikipaglaban, sabay alis ng kanyang spell na lubos kinagulat ng kalabang Fenrir. At bakit papakawalan daw siya ng binata sa isa raw siyang demon na mortal na kalaban lalo na ng mga tao, pagtataka na nga nito. Sa totoo lang wala naman ako paki kung tao man yan o demon, ayoko lang talagang pumatay lalo na ng sinumang malugod na sumuko na, ika na nga ni Ban Azza. Walang ano-ano'y nag-transform na nga lang sa kanyang human form ang nakalaban niyang Fenrir na lubos kinagulat na nga ni Ban Azza at hubot-hubad itong bumungad sa kanya. Kaya naman agad niya itong tinakpan ng kanyang damit, sabay sabi na hahayaan niya na lamang daw ang Fenrir basta't ay pangako nito na kailanman hindi naman nanakit pa ng mga tao. Bibigyan niya pa sana ang todo nagbablush na dalaga ng damit galing sa kanyang pouch ngunit bigla na lamang hinimitay gawa ng sobrang paggamit ng magic kanina. Habang naghihintay magising ang dalaga ay napamuni-muni na nga ang ating bida at lubos pinagtaka kung bakit tila napakalakas daw ng kanyang mga magic, hanggang sa kalaunan ay pinakita na ngang nagising ang Fenrir na may nakahanda ng damit sa kanyang tabi. At nang buksan ng tent ay napablush na naman nang makita ang bida nating kinamanghaan ito at inakalang mahihinang nilalang lamang ang mga tao. Ginamitan mo ba ako ng hilang magic? Agad na tanong na nga ng dalaga sa bida natin na masaya siyang binati nang makalabas na siya sa tent. Oo naman si Ban Azza, habang itong dalaga ay lubos nagtataka dahil kung iba raw yun ay binalatan na siya ng buhay hanggang sa mamatay. At dahil nga dito ay nangako sa kanya ang dalaga, na nagngangalang Fenris, na kailanman hindi na makikipaglaban pa sa mga tao. At simula nga raw ngayon, dahil na rin sa pambihirang lakas nitong binata, ay kinikilala niya na raw itong master, at ibibigay ang kanyang buong buhay mabayaran lamang ang utang na loob niya dito ay wow sana all na naman. Teka naman agad ang binata at di naman daw kailangang gawin yun ng dalaga, ngunit sa kabila ng pilit pagtanggi ng binata ay waepek ito sa kadesididuhan ng dalaga at gagawin na raw ang lahat anuman ang gustuhin niya, basta't hayaan nga lang daw siya nitong magstay sa kanya. Sa kabila ng pilit paghindi ni Ban Azza sa mungkahi ng dalaga at wala nga raw siyang hangarin na mang-alipin ng iba ay tila kabaliktaran naman ang naging epekto sa dalaga at todo nagpakyut na nga sa ating bida. At kung di rin naman daw siya tatanggapin ni Ban Azza ay magpapakamatay na lamang siya. Lubos ikinataranta na nga ito ng binata kaya kalaunan ay tinanggap na lamang ang proposal ni Fenris. Dito na nga nagkwento si Ban Azza na nagmula siya sa ibang mundo, at sinomen lamang sa mundong ito bilang isang hero candidate, at ipinatapon dito ng kaharian dahil sa wala raw siyang kwentag hero, sabay ipinakita ang kanyang tunay na mukha at binago niya raw nang hindi siya makilala ng mga tao sa kaharian. Wala nga raw siyang alam sa mundong ito at kung saan siya tatanggo kaya kung sasamahan daw siya ng dalaga ay magsisisi lamang ito at mahihirapan. Wala akong pakialam, tsaka sa lahi namin, nabubuhay kami para sa aming master, sino ka man o ano ka man, magiging loyal ako at sasamahan ka magpahanggang kamatayan, ika na nga sa kanya ni Fenris na dinambahan siya ng pangmalakasang yakapsul. Samantala, balik sa kaharian, ay kadeskosya naman ng hari ang papogi nilang hero, na todo rason sa nakaraang paglusob nito sa Dark Army, na kesyo kasalanan daw ng mga pipitsuging kawal na pinadala ng kaharian, at mga walang kwenta raw sa harap ng laban at bago pa man daw niya masamahan ay ubos na sa bakbakan, at ginawa niya raw lahat mailigtas lamang lahat ng pwede pang mailigtas, dagdag pa nga ng bobo. Sabay walkout na nga at magpasalamat nga raw sila dahil niligtas niya pa ang mga ito. Nang tanungin ng hari ang isa sa mga kawal ay kwento na nga nito na puro mouth lang daw ang hero at nasa likod lang naman daw buong pagkakataon ng kanilang raid, at basta na lamang umalis at iniwan ang mga kawal.
Nagdadadabog na nga ang hero at sa isang buwan daw ng kanyang pagtitraining ay wala man lang nag-improve sa skills niya. At paano raw kung sakaling makaharap siya ng pangmalakasang kalaban edi nagkalintik-lintikan daw siya kung nagkataon, sabay lumutang ang bibi nito na niyaya na nga ng baliw na magliwaliw. Samantala, kasama naman na ni Van Oza itong si Fenris na nagpunta sa bayan at kakailanganin nga raw nila ng trabaho at matutuluyan. Sa kung saan ay bigla na nga lang may tumawag kay Fenris na Mrs. At kung gusto nga raw nito ng mga sariwang gulay, na nagbigay ideya na nga sa bida natin na maganda na ring mapagkamalan silang mag-asawa nang mas madali silang makapaglakbay ng hindi pinagdududahan. Lubos na tuwa na nga ang dalaga at karangalan nga raw ang maging asawa ng isang malakas na mister, na todo blush at nagdedilulo na sa daan. Hala siya magpapanggap nga lang tayo, sabat na nga ni Van Oza ngunit wa-epek sa dalaga at ganun na rin daw yun, sabay tawag sa kanyang darling. Rekta pumunta na nga sila sa Adventurers Guild para makapagparehistro na rin itong si Fenris, na lubos kinilig na naman dahil sa lahing araw nila. Kapag kinakasal, ay lumululo ng magkapareha ng buto mula sa iisang pagkain, na tila ganito rin daw na may pa-matching-matching na accessories, hihi, at dito nagparehistro na nga si Fenris sa pangalang Reese. Kalaunan habang naghahanap ng quest ay bigla na ngang may pa-emergency quest ang guild at may namataan daw na grupo ng mga Psycho Bears bandang norte at palusab na raw sa kanilang bayan. Bagamat times 10 ang reward na makukuha ay tila wala namang may gustong pumunta gawa ng ito raw ang mga nakaharap na kalaban ng nakaraang pamahalyang grupo ng Heroes Army. Maging si Van Oza ay nag-alangan din tuloy dahil kung ang mismong hero nga raw ay di ito nagawang matalo ay lalo na nga raw siya na patapong hero lamang. Pinabulaanan naman ito ni Fenris at todo nagpresenta na ngang tatalunin niya ang mga Psycho Bears at papatunayan dito kay Van Oza nang kung matatalo niya ang mga ito, ay patunay ito sa taglay na lakas ng ating bida na mismong tumalo raw sa kanya. Di rin naman natiis ng binata at sinamahan pa rin si Fenris, na todo-todo ang ka-excited na matalo ang mga Psycho Bears nang makuha raw nila ang reward para rito. Sa kung saan ay bigla na nga lang silang nakarinig ng sigaw. At nang kanilang lapitan ay dito na nga nila namataan ang isang grupo ng knights na napapalibutan ng Psycho Bears. To the rescue na nga ang bida natin na ginamitan ng kuru-kuryenteng magic ang mga kalaban, na kinainis naman ni Fenris at gumana na naman daw ang kabaitan ng kanyang darling. Nagpasalamat naman ang mga dalaga na agad nakilala ang ating bida at muli na naman daw silang niligtas sa pangalawang pagkakataon. Buti nga raw at okay pa rin ito matapos makalaban ng asong kanal kamakailan. Nataman naman si Fenris ngunit natigilan ang tanungin ng mga dalaga kung sino daw ba itong kasama ng ating bida. Agad ipinakilala na nga ito ni Van Oza na si Reese ngunit sinabing travel buddy niya nga lang raw na kinadismaya na nga ni Fenris at bakit hindi niya pinakilala bilang kanyang asawa. Sa gitna ng pagmomoment ni Fenris ay bigla na nga lang may lumutang na isang Psycho Bear ngunit sa kasamaang palad ay natimingan na bad trip itong dalaga kaya ayon na tambas sa takot nang makita ang nanglilisik na mata ng dalaga. Todo baw na nga ito sa kanila at tila napagtanto na wala itong laban sa kanila, na todo nagpakyut pa nga makabatsi lamang sa sitwasyon, hanggang sa iminungkahi na nga ni Fenris na why not gawin na lamang nilang pet ang nasabing halimaw. Lubos ikinagulat na nga ito ng todo nangangatog na mga knights habang si Van Oza naman ay tila nagustuhan naman ang ideya, na kalaunan ay nilagyan na nga ng collar ang Psycho Bear, isang restriction spell nang hindi raw ito mag-amok. Di pa nga raw natapos at ginamitan din ito ng shapeshift spell ni Van Oza nang hindi raw agaw pansin sa madlang people, at dito pinangalanan na nga nilang si Saib, di na nga makapaniwala ang mga knights sa kanilang mga nasasaksihan at bukod sa binasek nga lang daw ng dalawa ang mga Psycho Bears ay ginawa pa nga raw ng mga ito na pet. Muli ay nagpakilala na nga sa kanya ang mga ito na sila Bali Rosa, Belano, Blossom, at Bailry. At kung mamarapatin nga raw ng ating bida at kung okay lang daw dito ay i-train sila kung papaano lumaban. Dito na nga naikwento ng mga dalaga ang nakaraang nabigong puwersa ng Heroes Army na sinupil ng Psycho Bears, na lubos kinagalit daw ng hero at lalaban lamang daw muli kung may mga karapat-dapat ng tao na pwede niyang makasama sa laban, dahil dito ay ipinag-utos ng kanilang hari na ituon nila ang kanilang mga sarili sa training hanggang sa maabot nga raw nila ang antas ng Psycho Bears. Nakakahiyaman daw sabihin ay mga baguhan pa lamang silang apat at malayong-malayo pa kahit magsama-sama pa raw sila na makapatay ni isa man lang na Psycho Bear. Habang napapaisip sa pabor ng mga dalaga itong bida natin ay buwisit naman ang nadama ni Fenris at ang lalandi raw ng mga dalagang ito. Agad napansin na nga ito ni Van Oza kaya para hamupa ang toyo nito ay ipinakilala na nga sa mga dalaga na kanya itong asawa.
Abat biglang kambyo na nga ang pagkabuisit ni Fenris at todo kinilig na naman sa sinabi ng binata, at siya na nga rin mismong nagmungkahi kay Van Oza na tanggapin na ang pabor ng mga dalaga at bilang asawa niya raw ay gets niyang mabuti itong tao na nais lamang tumulong sa mga nangangailangan. Kalaunan ay omo o nangalang din si Van Oza kaya naman happy-happy na ang mga dalaga. Kinapala na nga rin ng mga dalaga ang mga pagmumukha nito at kung pwede raw makirente na lamang sila ng espasyo at lubhang delikado raw kung sa labas sila titira. Wala namang naging kaso dito si Fenris at tila naging pabor pa nga sa pumapag-ibig nating bidang dalaga nang makasama sa iisang kama ang jackpot na naman nating bida sana all kang hype ka. Samantala, pinakita naman ng isang chicks na pusa na ibinalita sa kanilang leader na kung tawagin ay Dark One, ang tungkol sa purification spell kamakailan sa De La Visa Forest na di raw kagagawa ng mages sa kaharian. Nang marinig ito ng Dark One ay agad ipinag-utos nito na hanapin ang may kagagawa nito at hulihin anuman ang mangyari. Kaya mangyaring mag-like at subscribe ka na rin muna Lods. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pa manalo ng 1K twice a month punto. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.